Disclaimer: ang podcast na ito ay for informational and educational purposes only gamit ang artificial intelligence or AI na pwedeng magkamali. Kaya kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Magandang araw sa inyong lahat. Napag-isipan mo na ba kung bakit may mga taong laging positibo ang pananaw sa buhay, habang ang iba naman ay palaging nakikita ang mundo sa madilim na perspektibo? Ang sagot ay nasa kanilang mindset. Sa episode na ito, aalamin natin ang siyensya sa likod ng ating mindset at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay. Alam mo ba na ang ating utak ay may kakayahang magbago at umangkop? Ito ang tinatawag na neuroplasticity. Ayon sa mga pag-aaral, ang ating mga pag-iisip ay direktang nakakaapekto sa istruktura ng ating utak. Kapag paulit-ulit tayong nag-iisip ng positibo, lumilikha tayo ng bagong neural pathways na ginagawang natural na tugon ang optimismo. Parang highway ito sa ating isipan. Kung mas madalas nating daanan, mas lumalawak at lumalakas ito. Ngunit hindi ito nangyayari sa isang iglap. Katulad ng pagbuo ng muscle sa gym, kailangan ng patuloy na pagsasanay ang pagbuo ng positibong mindset. Ang magandang balita? Lahat tayo may kakayahang baguhin ang ating pag-iisip. May dalawang pangunahing uri ng mindset ang tao, fixed at growth mindset. Ang may fixed mindset ay naniniwala na ang kanilang mga kakayahan ay nakatadhana na. Samantalang ang may growth mindset naman ay nakikita ang bawat pagkakamali bilang pagkakataon para matuto at umunlad. Halimbawa, kapag nabigo ka sa isang proyekto, ano ang iyong unang reaksyon? Kung sasabihin mong, hindi talaga ako magaling dito, iyan ang fixed mindset. Pero kung ang sasabihin mo ay, ano ang matututunan ko dito para mas gumaling ako? Iyan ang growth mindset. Ang kagandahan ng pag-unawa sa siyensya ng mindset ay nalalaman natin na may kontrol tayo sa ating pag-iisip. Hindi tayo biktima ng ating mga sirkumstansya. Sa bawat pagsubok tayo ang may kapangyarihang pumili kung paano ito haharapin. Narito ang ilang praktikal na paraan para malinang ang positibong mindset. Una, kilalanin ang iyong mga negative thoughts. Kapag may dumating na negatibong pag-iisip, obserbahan mo ito ng walang judgment. Isipin mo na parang ulap lang ito na dumadaan sa iyong isipan. Pangalawa, palitan ang mga ito ng mas konstruktibong pag-iisip. Halimbawa, sa halip na hindi ko kaya ito, sabihin mong, hindi ko pa kaya ito, pero matututunan ko rin. Pangatlo, magsanay ng gratitude. Araw-araw, maglista ka ng 3 bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Pinatunayan ng mga pananaliksik na ang regular na pagsasanay ng gratitude ay nagpapataas ng kaligayahan at nagpapababa ng stress. Pang-apat, paligiran mo ang sarili mo ng mga taong may positibong mindset. Nakakahawa ang energy ng mga tao sa paligid natin, kaya piliin mong makisalamuha sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon at suporta. Pang-5, ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang malaki. Ang mga maliliit na hakbang ay nagsasama-sama para makabuo ng malaking transformasyon. Mahalaga ring maintindihan na ang pagkakaroon ng positibong mindset ay hindi nangangahulugang hindi ka na malulungkot o mabibigo. Normal lang makaramdam ng negative emotions. Ang pagkakaiba ay kung paano mo ito haharapin at kung ano ang matutunan mo mula rito. Ang ating utak ay isang napakagandang instrumento na patuloy na nagbabago at umaangkop. Sa bawat positibong pag-iisip, lumilikha tayo ng mas magandang neural connections. Sa bawat pagkakataong pinipili nating mag-focus sa growth kaysa sa limitations, lumalago tayo bilang tao. Tandaan mo, ang iyong mindset ay hindi lang simpleng pag-iisip. Ito ay ang lens kung paano mo tinitingnan ang mundo at kung paano ka tumutugon sa mga hamon ng buhay. At ang magandang balita, may kakayahan kang baguhin ito.
Bago tayo magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang quote mula kay Carol Dweck, ang psychologist na nag-pioneer ng research tungkol sa mindset. Hindi ang iyong kakayahan ang magtatakda ng iyong landas, kundi ang iyong mindset. Kaya sa susunod na makaharap ka ng pagsubok, tandaan mo, hindi ito tungkol sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon, kundi kung ano ang posibleng matutuhan mo para sa kinabukasan. Salamat sa inyong oras. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Mag-iwan din kayo ng comment kung ano ang inyong mga insights tungkol sa mindset. Hanggang sa susunod na video!